Now, I'll teach you how to approach the problem kahit gaano pa kalaking problema yan in a perspective that is focused on what you can do. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Tignan natin yung isa sa pinakamalaking problema sa ating bansa. Okay? Healthcare. Now, recently, I've been a benefactor of our healthcare dito sa Pilipinas. And from what I could say is that malaking tulong yung malesen yung bayad mo sa ospital, sa doktor, sa kwarto, at sa karamihan ng gamot. Lalo na pag hindi mo kayang saluhin yung full cost ng pagkakasakit ng sarili mo or mahal mo sa buhay. Now, I really agree that ang daming kulang. Kulang sa kagamitan, kulang sa doktor, kulang sa staff, kulang sa nurses, kulang sa medtechs. But nung narinig ko, pasensya na hindi ko alam yung yung position kung doktor ba siya, nurse or medtech or radiologist. Nagpapaliwanag doon sa isang pasyente. Ang sabi niya, ma'am, since hindi po nandito sa level na yon yung kalagayan ng pasyente nyo, hindi po namin kayo pwedeng tanggapin dito. Yun yung nasa emergency. And doon ko naramdaman yung Filipino resiliency of doing with what we have. Ito lang yung meron tayo. Hindi man ito marami, hindi man ito sasapat, pero we are trying to do our best with what we have. And kung hindi man kayo ma-accommodate, we have other hospitals that are also capable of handling your cases. And you know what? For me, that's very beautiful because wala siyang ibang sinisi, but alam niyo yung nakafocus sila doon sa kung ano yung pwede nilang magawa doon sa meron sila. Kasi alam naman nila na hindi naggumagana ang paninisi, blaming, pointing fingers to others. Because hindi nun mapapagaling yung pasyente na nandun sa hospital na yun. Now, here's the next thought na sumagi sa isip ko. I want to help. But how? So, napakalaking tanong nun. Kasi nga, napakalaki nung problema. Now, based doon sa concept na tinuro sa akin ni Doktora of doing with what you have, you can now first assess or reflect, ano bang meron muna ako? Anong mga asset ko na pwede kong gamitin para ipang-solve doon sa problema? Then, the next na question is, doon sa mga asset ko, ano yung pwede kong magamit ngayon at kung ano man yung pwede kong magawa sa ngayon? Well, in my case, ano nga lang ba ang meron ako at ano yung pwede kong gawin para ma-solve yung problema? So, sabihin nila, oh, kasi corrupt yung gobyerno, nakopo, so on and so forth. So, anong pwede ko lang gawin doon? Of course, I can only vote. Then, that's it. Pwede akong bumoto and pwede pala akong magpaliwanag kung ano yung characteristics ng dapat mong iboto. Well, hanggang doon, I think, sa ngayon, yun lang yung pwede kong magawa. So, bakit ko pahirapan yung sarili ko doon sa focus doon sa bad leaders kung saan ito lang naman yung pwede kong magawa doon sa
sub-topic ng problema na yun. And next, sabi nila problema sa pera. So, ikaw as a citizen, ano yung pwede mong magawa para dumami yung pera ng healthcare system natin? Well, yes, may magsasabi dyan, oh, dapat kasi panagutin yung mga nagdanakaw sa budget ng PhilHealth. Yes, I agree. I agree with that. Pero, para magawa mo yung ganyang bagay, ano ang kailangan mong gawin? 'Di ba? Magsasampa ka ng kaso. Kung magsasampa ka ng kaso, kailangan may ebidensya ka, so on and so forth, at kung anik-anik pang requirements. So, wag ka na din mag-focus doon kasi unang-una, although doable naman siya, pero most of us Filipinos do not have the capacity to do that kind of action. So, bakit tayo magfo-focus ng energy doon sa ganong klaseng solusyon? Papagurin kayo sa init, papangakuan kayo na babayaran kayo after rally, wala naman nangyari, di ba? So, balik tayo doon sa tanong na ano yung pwede kong magawa doon sa kakulangan ng budget ng mga hospitals natin. So, kung pera ang problema, most likely pera din yung solusyon. So, mag-generate ng pera. Kaya ko bang gawin yun? Yes, of course. Sa pagtatrabaho mo, nag-generate ka na ng pera. Okay. Now, pabalik tayo doon sa tanong, yung gene-generate mo ba na pera is enough para makatulong or maibalik yung nakuha mong benefits doon sa gobyerno, pabalik sa gobyerno para may iba namang makinabang dito just in case magkaroon sila ng same scenario katulad sa nangyari sa'yo. So, of course, by paying taxes, you contribute. Kahit gaano kaliit yan, you still contribute. But, take in mind na yung contribution mo kasi hindi enough para i-cover yung isang buong pasyente doon sa gagastusin nila for the whole stay doon sa health department. So, anong mas better? Of course, increase mo yung kakayanan mong kumita. O, diba? Now, tuloy-tuloy na yung questions na kung ano yung pwede mong magawa sa sarili mo para masolusyonan mo yung problema kahit gaano pa kaliit or kalakihan. This is Pinoy Extreme. Have a good day.